Isa ang Cotabato City sa mga lugar na binabantayan ngayong eleksyon dahil sa kasaysayan ng karahasan sa mga magkaribal sa politika. Ngayong taon, maglalaban-laban sa pagkaalkalde ng lungsod ang dalawang pamilyang nag-aakusahan ng tangkang pagpatay sa isa't isa. Balitang hati ni Chino Gaston. Sa darating na eleksyon, babawiin daw ni Muslim Insema ang pagiging alkalde ng syudad na pinamunuan niya ng mahigit isang dekada. Ang maraming nagsasabi na nawala na yung confidence nila na-establish natin noon dahil after I stepped down in 2010 ay nanumbalik yung takot. No? Ang kanyang karibal, mismong sospek sa tangkang pagpatay sa kanya noong 2012. Si Japal Giani na ngayon nasa ikalawang termino na bilang mayor ng Cotabato City at 9 na taon ding nagsilbi bilang vice mayor sa ilalim ng nooy pamumuno ni Sema. Umarap sa amin ang kapatid at running mate ni Japal sa pagka-vice mayor. Before, ang Cotabato City, sinasabi nilang kidnap capital. Pero sa ngayon, wala na yun. Ang Giani governance is for good governance. No? Binago namin yung politika sa Cotabato City. Ang paratang sa kanilang pamilya, mariing itinatanggi ng mga Giani. Sa katunayan, si Attorney Cynthia Giani Sayadi naman daw ang umano'y tinarget ng kalabang kampo sa isang pambobomba noong Agosto 2013. 8 tao ang namatay, kabilang na ang 2 bodyguard ng mga Giani. The easiest thing to do is to revenge, Pero I tried to hold back, to convince all my relatives and followers not to put the law into their hands. So let's leave the wheels of justice roll. Kung matatakot tayo sa mga ganon, ng mga threats, para na rin nating sinabi na tatalikuran natin yung gusto nating o yung clamor ng tao na pagsilbihan sila. Bagamat parehong may karanasan sa serbisyo publiko, magkakaiba ang kanilang naging pamamaraan sa paglikha ng kanilang mga pangalan sa politika. Ang Cotabato City, isa sa mga sinaunang sentro ng politika at komersyo sa Mindanao. Melting pot o tagpuan ng tila nag-uumpugang mga kultura at paniniwala. Mayaman man ang syudad, malaking bahagi pa rin ng populasyon ang nananatiling lugmok sa kahirapan. Dahil sa kasaysayan ng karahasan sa pagitan ng mga magkakaribal sa politika, isa ito sa mga lugar na mahigpit na binabantayan ngayong eleksyon. Chino Gaston, GMA News.